Tinawag ni Defense Secretary Gibo Teodoro na pamba-blackmail at extortion ang pag-aresto sa mahigit 100 Pilipino sa China. Lumabas po sa pagdinig ng Senado na nagbabala umano ang isang kinatawan ng Chinese Embassy tungkol sa pag-aresto sa mga Pilipino kung hindi palalayain ang halos 70 Chinese national na hinuli sa Pilipinas kamakailan. Saksi si JP Soriano. Nakikipag-ugnayan na raw ang Department of Foreign Affairs sa Philippine Embassy sa Beijing kaugnay ng anunsyo ng Chinese Foreign Ministry na mahigit 100 Pilipino ang inaresto o inaksyonan dahil sa illegal umanong pagtatrabaho o paninirahan sa China. Sabi ng DFA, inaalam na nito ang eksaktong bilang ng mga inarestong Pinoy, ang dahilan bakit sila inaresto, pati na ang kanilang kalagayan. Nais nilang matiyak na mabibigyan sila ng due process at matulungan kung kailangan. Pero lumabas sa pagdinig sa Senado kahapon ang isa umanong pagbabanta ng China. Ayon kay Presidential Anti-Organized Crime Commission Executive Director Benjamin Acorda Jr., pagkatapos ng raid, pumunta sa kanyang tanggapan ng mga kinatawan ng Chinese Embassy sa Pilipinas at nagbabala na posible umano nilang arestuhin ang mga Pilipino sa China kung hindi raw palalayain ng Pilipinas ang mga naarestong Chinese national. During their visit to my office, Madam Chair, yan ang isang masakit. Because after our conversation, sinabihan po tayo na there is a threat na uhulihin din ang mga Pilipino sa bansa nila pag hindi natin pinakawalan ng mga Chinese workers. Ang tinutukoy nila ang 69 na naarestong mga Chino nang i-raid ng mga otoridad noong Mayo ang isang steel manufacturing facility sa Misamis Oriental. Wala kasi silang work permit para magtrabaho sa Pilipinas. Not something to be appreciated at all. Yung kanyang mga banta of simple retaliation para sa legitimate law enforcement operations. Si Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr. naman, tinawag na blackmail at extortion ang ginawa ng China na pag-aresto sa mga Pilipino. Kinundena rin niya ang umano'y pagtatangka ng China na manghimasok sa law enforcement process ng Pilipinas at ang anyay blatant blackmail laban sa mga Pilipino. Hinihingan pa namin ng pahayag ang Chinese Embassy kaugnay sa issue, pero nakausap ng GMA News ang isang opisyal ng China sa kondisyong hindi siya papangalanan. Sabi niya ang ginawang aksyon laban sa mahigit 100 na Pilipino sa China ay maituturing na warning pa lang. Posible raw kasing lalo pang maghigpit ang China laban sa mga Pilipinong iligal na nagtatrabaho o overstaying na sa Hong Kong at Macau. Lalo na raw kung magpapatuloy ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Sa datos ng gobyerno ng Pilipinas, aabot sa mahigit 230,000 na Pilipino ang nagtatrabaho sa Hong Kong at Macau, pero hindi pa tiyak kung gaano karaming Pilipino ang may tuturing na undocumented o overstaying sa Hong Kong at Macau na ituturing na Special Administrative Region ng China. Ako po si JP Soriano, ang inyo saksi.